Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, nakita niyo yung balitang yan? Sabi dyan, NBI, some of individuals allegedly hired by VP Sara Duterte to assassinate President Marcos Jr. are member of the Armed Forces of the Philippines. Yung mga retiradong general, mga minamahal, inamin yan ni NBI Director Melvin Matibag sa kanyang pagdalo kahapon doon nga po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yung merong plano na gusto na talagang ipategi, patalsikin itong si PBBM. At usually, kung ako yung tatanungin ninyo, posible po ito. Dahil matagal na nga po nilang gusto yung destabilization. 'Di ba? Si Sara Duterte na nga mismo gusto niya pugutan ng ulo si PBBM. Naalala din ninyo yung sinabi ni Sara Duterte na huhukayin niya si former President Marcos Sr. tapos itatapon niya yung ulo doon sa West Philippine Sea. And alam naman natin na madaming mga retiradong general ang sumasama, 'di ba, sa pakikibaka against kay PBBM. Kasi naniniwala yung ibang mga retiradong general sa utang na loob sa mga Duterte dahil tinaasan daw yung sweldo. Pero mostly mga minamahal ng mga nasa kasundaluhan, 'di ba? Ay mga yung mga active personnel ngayon nananatili yung kanilang pagsuporta sa chain of command kay PBBM. Only the retired DDS general lang yung posibleng matokahan dito ni Vice President Sara Duterte. And you know what mga minamahal, yung utang na loob na yan, wag niyong ipilit yan dahil taong bayan yung nagpapasweldo sa inyo at wala na pong power. Wala pong power ang mga retired general para bumuo pa ng plot. 'Di ba? Para bumuo pa ng ng people power. Hindi na mangyayari 'yon. Matagal na nilang ginagawa 'yon. Hindi lang mangyari dahil kulang ang suporta. So that ang gagawin nila syempre hindi naman matuloy yung people power. Patayin na lang ang presidente. Ganun na lang ba? Pero yung NBI nag-investigate din tungkol dyan. At besides sa pag-investigate ng NBI, mga minamahal, yung ibang uri ng government official, 'di ba? Ay nakabantay at sinabihan na din ni Yusek Claire, 'di ba, na alam na ninyo yung mga gagawin ninyo. And sinabi na din ng mga militar na nananatili ang kanilang suporta sa chain sa Commander-in-Chief ng bansang Pilipinas, which is itong si PBBM. Ito pakita ko sa inyo mga minamahal yung yung balita. Alright. Nanatiling loyal sa Constitution as a chain of command ang mga sundalo. Yan ang paglilinaw ng AFP matapos umugong na naman ang umano'y destabilization plot. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Ibigan ng AFP na hanggang ngayon wala itong natatanggap na verified information kaugnay ng umano'y isang destabilization plot. Kasunod yan ng pahayag ni Senator Ping Lacson noong weekend na may umuugong na isang possible military-backed revolution. Hindi nagbigay ng iba pang detalye ang senador, pero sinabi niya na wala Military junta. Alam niyo yun? Yung magta-take over sa presidency is yung mga militar. And gets ko, yung ibang mga militar na sumasama kay Sara Duterte, hindi nila gusto si Sara, pero gusto lang nilang mapatalsik si PBBM at sila ang mag-take over ng presidency. Yung iba, sumasama kay Sara Duterte kasi para sila ng paniniwala, pero hindi nila gustong maupo si Sara. Sumasama lang sila sa kilusang yun, pero hindi ibig sabihin nun, gusto nila si Sara Duterte. Ipapalit nyo ba naman yung baliw? Ipapalit nyo ba naman yung taong mayroong saltik sa utak? Sige nga, 'di ba yung maka-China? Ay naku, Diyos ko. compelling reason para magsagawa ng military junta o panibagong people power revolution basta mananatiling profesional ang AFP. We would like to emphasize that the AAP is a professional organization. We're disciplined and committed and loyal to the Constitution and the chain of command. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief
Oy, meron nang nakasuhan yan, si Pukis. Kung matatandaan ninyo, nung January, if I am not mistaken, 'di ba? Nagkakalat ng kung ano-ano. Dati pa naman siyang AFP personnel. Ewan ko kung natanggalan ng lisensya yun. Basta cyber libel yun, or I think inciting to sedition or inciting to rebellion yung ikinasa sa kanya. Anyway, continue tayo. Colonel Cerces Trinidad, matagal nang na-address ang mga nakalipas sa destabilization claims. Dagdag pa nito, walang epekto ang destabilization rumors sa isinasagawang balikatan exercises. It has not deterred our partners and like-minded nation, but rather confirmed and solidified their participation in the Balikatan. Para sa AFP, walang puwang ang mga umuugong na destabilization plot at always focused on the mission ang kasundaluhan. Paalala rin ito sa publiko, huwag basta-basta maniniwala sa mga unverified information at speculation. Para sa agenda, Josh Malimban. 'Di ba? Walang sasama kay Sara. Yung mga nababayaran lang. Alam niyo yung kasangkapan ng people power is yung military forces. Kung yung Armed Forces of the Philippines hawak ninyo, yung PNP, yung defense hawak ninyo, baka makumbinsin nyo sila, 'di ba, na mapabagsak si PBBM. Pero hangga't hindi nyo nakukumbinse yung AFP, 'di ba, yung mga Coast Guard, yung PNP, wala kayong lugar. Oo, para dyan sa destabilization effort ninyo. Pero sa assassination, there are possible things na pwede nating tingnan. Meron tayong posibleng tinitingnan na tawag dito, mga bagay-bagay na baka totoo nga. Dahil according nga po kay NBI Director Melvin Matibag, nakita nila yung kasi kumpirmado na yan sa forensic, 'di ba? Digital forensic expert na kumpirma na meron ngang kinausap itong si Sara at tinutugis na lang nila kung sino yung nakausap. Ang tanong, mukhang may kakanta. Paano na yan pag kinanta itong si Sara Duterte? Gets ninyo, mga minamahal? Kaya ang hirap maging DDS kasi mahirapan kayong ipagtanggol itong si Sara. Paano nyo ba naman ipagtatanggol isang abogado na nagbabanta sa buhay ng presidente, tapos hindi uma-attend sa usapin ng impeachment, nag-hire pa ng 16 na abogado para ipagtanggol siya, tapos ang ending, idadaan na naman sa technicalities. So, ang hirap ipagtanggol ni Sara Duterte, to be honest. Maging open na lang tayo. Sobrang hirap ipagtanggol ni Sara. So, ngayon, ang ginagawa na lang ni Sara, trolling na lang, like parang, na-idjudak pa sa iyo. I don't care about sa impeachment. Magkita-kita na lang tayo sa Senado. Parang ganon yung hugot ni Sara Duterte. Anyway, diba? Total, malapit ka na lang din ma-impeach. Literal na, your days are numbered. Yun na lang yung magiging ganap sa'yo Your days are numbered. Malala. Anyway, it's me again, mga minamahal, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.